So may isang malaking problema ngayon ng Barangay Ginebra na baka mas malaki pa kaysa sa issue nila sa import, which is nawala na ba yung kanilang never say die attitude? Kasi kung titignan natin yung performance nila ngayong conference, parang ibang Ginebra yung ating nakikita. Nasa ibaba sila ngayon ng team standings at kailangan nilang humabol ng panalo. Pero ang mas nakakaalarma dito mga tiyong, hindi lang yung mga talo nila kundi kung paano sila natatalo. Kapag sinabi mo kasing Ginebra, automatic na pumapasok sa isip ng mga fans ay ang never say die attitude. Kahit malaki yung lamang, hindi sila sumusuko. Kahit ilang minuto na lang ang natitira, lalaban pa rin. At kahit mukhang tapos na ang laro, hindi pa tapos sa Ginebra. Pero ngayong conference, parang hindi na natin masyadong nakikita yung dating grit at fighting spirit ng Ginebra. May mga pagkakataon na kapag lumalaki yung lamang ng kalaban, hindi na ramdam yung kanilang urgency, walang consistent na energy guy, walang matinding defensive pressure at higit sa lahat, parang kulang yung mentality na hindi pa tapos ang laro hanggat may oras pa. At dito pumapasok ang isang malaking tanong, problema ba talaga nila si Riley Grigsby? Maraming fans kasi ang nagsasabi na hindi raw ito fit sa Barangay Ginebra at dapat na siyang palitan. Valid naman na pag-usapan yan dahil hindi pa consistent ang performance ng Ginebra. Pero para sa akin mga tiyong, hindi lang si Grigsby ang problema. Kahit sino pa ang maging import, kung kulang ang energy ng buong team at wala yung dati nilang fighting spirit, mahihirapan silang manalo. Dahil ang never say die mentality, hindi naman dapat nakasalalay sa isang player. Identity yan ng buong kupunan. At yun ang kailangan nilang maibalik. Kailangan nilang bumalik sa pagiging team na kapag 10 points down, hindi nagpapanik o kahit gaano kalaki yung kanilang hinahabol. Once na maibalik ng Barangay Ginebra yung kanilang NSD spirit, ay unti-unti nilang masusolusyonan yung kanilang mga problema. Babalik unti-unti yung kumpiyansa ng kanilang mga players, magiging aggressive sa depensa at opensa at mas magiging willing silang gumawa ng extra effort para sa isa't isa. At kapag nagkaroon ng ganong mentality ang isang team, mas mahirap talunin. Hindi ko naman sinasabing never say die lang ang solusyon sa lahat ng problema ng Ginebra. May problema pa rin sila sa consistency, offense, lalong-lalo na sa kanilang frontcourt position. Pero kung may isang bagay silang kailangang ibalik agad, yon ay yung kanilang puso na never say die. Pwedeng matalo ang Ginebra at normal lang yon sa basketball. Pero ang hindi dapat mawala ay yung kanilang NSD spirit dahil yan ang dahilan kung bakit naging espesyal ang Ginebra sa mata ng kanilang mga fans. Kaya ang tanong ngayon, nawala na ba talaga ang NSD spirit ng Ginebra? Para sa akin, hindi pa naman tuluyang nawawala. Meron pa rin namang kokonti at isa nga yan sa kailangang magawan ng paraan ng Ginebra. At ngayon na nasa ibaba sila ng team standings ay ito nga yung tamang panahon para ilabas ng Barangay Ginebra yung kanilang never say die attitude dahil hindi pa naman tapos ang elimination round at may pag-asa pa rin sila na umangat sa team standings. Naniniwala ko once na may balik talaga ng Ginebra yung kanilang never say die attitude, doon magsisimula ang tunay na pag-angat ng kanilang kupunan. Samantala, PBA salary cap kailangan nang alisin at i-enforce ang team salary cap dahil ayon sa naging latest interview ni former PBA chairman ng Alaska na si Dickie Bachman na isa raw sa possible na maging solusyon ng PBA para hindi mag-alisan yung mga players at maglaro overseas ay i-lift yung player salary cap at i-enforce ang team salary cap. At para sa akin mga tiyong, magandang idea yung ibinigay na yan ni Dickie Bachman para hindi umalis yung mga PBA star player sa kanilang kupunan. Kumbaga magkakaroon ng budget ang isang team, pwede silang magtaas ng pasahod sa isa nilang star player at i-budget yung natitira sa iba pang mga players. Sana lang talaga ay i-lift na ng PBA yung salary cap sa mga players.
mag-focus na lang sa team salary cap para magkaroon ng leeway ang mga teams na magbigay ng pasahod sa kanilang star players. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa suggestion na yan ni Dickie Bachmann na enforce ang team salary cap? Ano rin yung masasabi nyo na wala na nga ba ang never say die attitude ng Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.